Dominant Protector. Credit to the author. 2,441-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kaya noong binanggit mo, Pancho, ang pangalan ng hidden house mo, alam ng pangalawang bandit na hindi dapat gawing trifle ang taong ito. Kumunat ang noo niya at sinabi sa pang-apat na bandit, bigyan mo siya ng kutsilyo, tero na. Oh, okay. Natigilan ang magnanakaw, napagtantong lumayo na siya. Nakadapa na si Polong na may dugo sa buong mukha, hindi ito akma sa kanilang plano. Matapos marinig ang sinabi ng pangalawang tulisan, ang pang-apat na tulisan ay naglabas ng punyal at sinaksak ang puwitan ni Polong. Malamig niyang sinabi, "Little brat, kung wala kang kakayahan, huwag kang umarte bilang isang bayani na negal iligtas ng kagandahan. Ikaw na basura." Napasigaw si Polong sa sakit nang tumama ang sakit sa kanyang puwitan. Umikot ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang ulo matapos marinig ang mga nakakainsultong salita ng magnanakaw. Muntik na siyang mawala ng malay. Anong klaseng F***king na tao ang nahanap niya? Sinabi niya na masasaksak siya sa braso habang pinuprotektahan si Melissa, at pagkatapos ay tatakas ang mga taong ito, ngunit ngayon. Hindi lang halos mabali niya ang kanyang mga bola, nabugbog din siya ng itim at asul, at naputol pa ang kanyang puwitan. Siyempre, hindi lang iyon, ang huling salita ng ika-apat na magnanakaw ay medyo labis-labis na sinira nito ang matapang na gawa ni Polong. Siya ay nasugatan at binugbog ng walang kabuluhan, at sa huli, kailangan niyang panindigan ang sarili kapag nabigo siyang kumilos ng mahigpit. Ang pang-apat na magnanakaw ay nagsasaya kay Polong, at nakalimutan ang tungkol kay Melissa's Jade. Natakot siya na mapatay niya si Polong, kaya dali-dali siyang lumabas ng sasakyan kasama ang tatlo pa para hanapin ang susunod niyang target. Nakahinga ng maluwag si Boss Bale pagkaalis ng mga magnanakaw. Wala siyang magawa noong binubugbog si Polong, at kung susubukan niyang pigilan sila ngayon, malamang nabugbugin pa nila si Polong. Ngunit na-curious si Boss Bale bakit lalabas si Polong nang walang dahilan. At kailan pa naging fiancé si Melissa? Parang may nakatagong kwento sa likod nito. Polong, I didn't expect this. Sok, your acting skills are unprecedented. Tumingin si Terence kay Polong at mahinang sinabi, may magandang kasabihan. Ang mga makapangyarihan ay kumikilos lamang ng matigas. Ang mga hindi makapangyarihan ay mga hanggal lamang. Terence, huwag mong sabihin na si Kang Bro ay tumatayo lamang para sa kanyang kaklase. Lumapit si Pancho at tinulungang tumayo si Polong, nag-aalala. Siya ang nakahanap ng mga magnanakaw, kung tutuusin, at hindi dapat ipagdamot ni Polong ang kanyang pamilya ngayong may nangyari na. Nandito sila para kunin ang mabuting panig ni Kang, ngunit sa isang kisap mata, si Polong ay ginawang duguan ng kanilang sariling mga tao, at dumudugo pa nga ang kanyang puwet. Ano ba ang nangyayari? Hindi nakaimik si Pancho, ang huling saksak ni Polong ay tila nanggaling sa mga tulisan na ipinahiwatig niya. Bakit naging kakaiba? Tumayo si Polong, nanginginig ang kanyang mga paa. Terence, lalaki ka pa ba? Ni hindi ka man lang naglakas loob na tumayo nang dumating ang mga magnanakaw, pero ngayong si Kang Bro, kinukutya mo pa rin siya. Ano ba yang ugali mo? Alam ni Pancho na walang magagawa si Terence sa kanya sa klase ni Boss Bale, at naroon din si Boss Bale. Nako, sinong nagsabi sa kanya na napakainggit? Kung hindi, hindi ba magiging maayos ang lahat kung ibibigay lang ni Melissa si Jade sa magnanakaw? Mahinang sabi ni Terence. Ikaw. Hindi mo ba narinig na sinabi ni Melissa na ang Jade ay napakahalaga sa kanya? Anong sinasabi mo? Galit na sabi ng Right Call Tiger. Oh, kung importante, bawiin mo. Walang pag-aalinlangan na kumikibot ang mga labi ni Terence habang inilabas niya ang isang tablet mula sa kanyang damit na parang gumagawa siya ng isang uri ng mahika. Inabot niya ito kay Jenny. Napakahalaga ng tablet na ito kay Jenny, kaya ibinalik ko ito para sa kanya. Salamat, Terence bro. Tuwang-tuwa si Jenny. Hindi niya inaasahan na maibabalik ang kanyang tablet. Kung tungkol sa iPhone niya, hindi mahalaga. Walang mahalagang impormasyon dito, at wala siyang pakialam sa pera. Ang pinaka-inalagaan niya ay ang tablet na ito. Wala lang, naglabas si Terence ng isa pang wallet, ang sarili niyang wallet. Tinitimbang niya ito sa kanyang kamay at ibinalik sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Polong mula sa gilid ng mga mata niya.
Sa tingin mo ba naghahanap ka ng pambubugbog? Noong una, inakala ng ibang mga estudyante na hindi tama ang panunuyan ni Terence kay Polong, ngunit ngayong mahimalang binawi ni Terence ang tablet at wallet ni Jenny, sila ay puno ng paghanga. Pinlano ito ni Terence noon pa man. May tiwala siya na maibabalik niya ang mga bagay. Dahil dito, naging abala si Polong kung hindi siya sumipot, madaling nalutas ni Terence ang problema, ngunit ang kanyang hitsura ay halos gumawa ng mga bagay na mas komplikado. Si Melissa, sa kabilang banda, ay medyo nadismaya na si Terence ay walang nagawa. Pagkatapos ng lahat, ang taong nagustuhan niya ay si Terence, at kahit na kailanganin niyang iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa, aasa pa rin siya na si Terence iyon at hindi si Polong. At saka, hindi gusto ni Melissa si Polong, pero ayaw niyang masaktan ito dahil sa kanya. Nakonsensya siya at sinisi si Terence sa pakikipaglaban kay Polong sa oras na ito. Ngunit matapos makita ang mga kilos ni Terence at marinig ang kanyang mga salita, agad na naunawaan ni Melissa na mali ang pagkakaintindi niya. Hindi naman sa ayaw tumulong ni Terence, ngunit ang hitsura ni Polong ay sumire sa kanyang plano. Malutas ni Terence ang problema ng tahimik, ngunit ginawa itong komplikado ni Polong. Hindi rin masabi ni Terence kay Polong ang kanyang plano sa harap ng mga magnanakaw, o ang tablet ni Jenny ay malamang na mabawi. Umiling si Melissa na may mapait na ngiti, naaalala ang unang beses na nakilala niya si Terence sa tren. Hindi ba't ibinalik na lang niya sa bag niya ang pera na dapat niyang ibigay sa mga manloloko nang walang sabi-sabi? Kinuha pa niya ang pera ng scammer, at hindi man lang nakita ni Melissa kung paano ito ginawa ni Terence, hindi ka panipaniwala. Malamang na ginamit ni Terence ang parehong trick ngayon, hindi ba? Iniisip ang mga kakayahan ni Terence, at ikinukumpara ito sa pagmamadali ni Polong, naramdaman ni Melissa na hindi mabuti si Polong. Masyado siyang mahina kumpara kay Terence. Hindi inaasahan ni Pancho na gagawin ito ni Terence. Natigilan siya na parang tinamaan ng kidlat. Tinitigan niya ang tablet na nasa kamay ni Jenny, walang imak. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik siya sa kanyang katinoan at halos magmura ng malakas. Hindi lang nabigo ang kanyang plano na pasayahin sina Kang at Polong, hindi man lang niya nakuha ang tablet ni Jenny. Ano ang nangyayari? Sayang ang oras. Nasayang ang kanyang Sky Class Master. 2,442. Terence, kung ganyan ka kalakas, bakit hindi mo bawiin ang ibang estudyante, bagay? Bakit ang selfish mo? Hindi ba't ang mga pagkatalo ng iba pang mga estudyante ay natalo din? Matagal itong pinigilan ni Pancho at sa wakas ay nakaisip ng magandang dahilan para salakayin si Terence. Nadama ng mga estudyanteng hindi alam kung ano ang nangyayari na may kabuluhan ang sinabi ni Pancho. Sa katunayan, kung si Terence ay napakalakas, bakit hindi niya sila tinulungang makabawi sa kanila? Bilang resulta, ang mga estudyanteng ninakaw ang kanilang mga gamit ay tumingin kay Terence ng may paghamak. Ilang bagay sa tingin mo ang kaya kong ilagay sa aking mga damit? Ni hindi ko na ibalik ang telepono ni Jenny o ang wallet ni Wilfred. Paano ako makakatulong sa ibang tao? Mahinang sabi ni Terence. Dahil sa mga salita ni Terence, napagtanto ng ibang mga estudyante na minamaliit si Terence kung ano ang nangyayari. Oo, si Terence ay hindi man lang nag-abala sa telepono ni Jenny o sa kanyang matalik na kaibigan, si Wilfred, na nasa parehong dormitoryo niya. Sino pa kaya ito? Tama si Terence, ilang bagay ang kasya sa kanyang damit. Kung sobra ang kinuha nila, hindi ba sila matutuklasan ng mga magnanakaw? Ito. Napahiya si Pancho nang makita niya ang mga kaklase niya, nakikita ko yung mga ekspresyon. Alam niyang nabigo siyang salakayin si Terence. Sige, bilasan mo at tulungan mo si Polong na bumalik. Hindi kita masisi kung hindi ka masyadong matalino. Talagang nagsasama-sama ang mga bird of a feather, sabi ni Terence. Pareho kayong dalawa ni Polong na may nakalugay na tornilyo sa inyong ulo, kung hindi ay hindi kayo nagtanong ng isang bagay na napakatanga, at hindi siya gagawa ng isang bagay na napakatanga. Ako. Nagmura si Pancho sa kanyang puso habang tinutulungan niya si Polong pabalik sa kanyang upuan. Naiinis siya, pero wala siyang lakas ng loob na gawin kay Terence. Huminga ng malalim si Polong habang nakaupo. Ang hiwa sa kanyang puwitan ay hindi sumakit sa kanyang mga buto, ngunit ito ay napakasakit. Agad siyang tumayo pagkaupo niya. Younger brother you, help me apply the medicine. Bilis. Sige.
Mabilis na naglabas si Pancho ng isang limitadong edisyon na gintong likha at ibinuhos ito sa buong puwitan ni Polong. Bagamat huminto na sa operasyon ang kumpanya ng gamot ng Bahaykang, marami pa rin silang stock. Kailangang sabihin na ang limitadong edisyon ng gintong paglikha ay napaka-epektibo. Ang puwitan ni Polong ay tumigil sa pagdurugo ng napakabilis, at siya ay umupo ng may magandang mukha. Sinimulan niyang ilapat ang espesyal na edisyong gintong likha sa kanyang mukha. Tungkol naman sa mga bola niya na halos pumutok sa sipa, may gamot lang siyang magagamit para mabawasan ang pamamaga. Gayunpaman, ang Bahaykang ay walang anumang gamot na tulad nito, kaya nagdala lamang siya ng ilang gamot na ginagamit para sa kaligtasan ng buhay sa ligaw. Ang pamamaga ay nabawasan ng maraming. Phew! Nakahinga ng maluwag si Polong, medyo nabalisa. Sabi ko, kuya ikaw, ano ang nangyayari? Bakit ba talaga nag-aaway ang mga taong ito? At sa napakasamang paraan. Siyempre, hindi maglalakas loob si Polong na makipag-away ng direkta sa Coiling Tiger ngayon. Pagkatapos ng lahat, si Polong ay hindi pa isang elder, at marami pa siyang bagay na dapat problemayan na yakapin si Tiger sa hinaharap. Naglalabas lang siya ng galit. Gayunpaman, naniniwala rin siya na hindi ito tama ang pag-coiling sa orihinal na intensyon ng Tiger. Ang right Coiling Tiger ay hindi tanga. Nakaisip siya ng magandang ideya na iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa sa lahat ng paraan at pagkatapos ay sinira ito. Hindi ba nakakabaliw iyon? Ganoon na ba siya kilaye? Hindi ko rin alam. Mapait na sabi ni Pancho, sinabi ko sa aking lolo ang tungkol dito, at sinabi niyang magpapadala siya ng Sky Class para tumulong. Sino ang nakakaalam na magiging ganito ang mga pangyayari? I'm sorry, Kang bro, bibigyan talaga kita ng paliwanag dito. Kalimutan mo na yan, huwag mong pahirapan ang lolo mo lahat ang Sky Class Masters na ito ay may pride. Kinaway-kaway ni Polong ang kanyang kamay. Ayaw niyang ma-fall out sa pamilya mo dahil dito. Buti na lang nawala ang galit niya sa iyo Pancho, ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin ang nakatatanda sa iyo. Tatanungin ko muna si lolo kung anong nangyayari. Right Pancho nodded at inabot ang phone niya. Nang hindi niya ito mahanap, napagtanto niyang naibigay na niya ito sa mga tulisan. He smiled bitterly. I don't have a phone. I'll find a public phone pagdating ko sa ski resort. Ayos lang, walang pagmamadali. Sabi ni Polong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi gaanong pinansin ni Terence ang dalawa noon siya ay isang Earth class, kung tutuusin, at kailangan niyang gamitin ang kanyang pandama upang maramdaman ang kanyang paligid. Hindi niya basta-basta magagamit ang kanyang chi o pumasok sa Jade Space gamit ang kanyang spirit sense para maramdaman ang ginagawa o sinasabi ng mga tao. Kahit na ang Sky Class ay hindi ito papansinin sa lahat ng oras, kaya ano pa ang magagawa niya? Ngunit medyo naguguluhan siya kung bakit biglang lalabasan si Polong. Dagdag pa, pareho silang dehado, at nag-aalala si Terence na makabuo sila ng isang uri ng paghihiganti, kaya binigyan niya sila ng pansin. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang usapan nila. Sa tunog nito, tila ang right Coiling Tiger ang kumuha ng mga tulisan na iyon. Isang Sky Class. Ngunit bakit walang naramdaman si Terence na parang Sky Class? Ginamit pa niya ang kanyang ginintoang daliri upang i-scan ang mga kidnapper, lahat sila ay mga normal na tao, at ang boss ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa mga normal na tao, ngunit hindi pa siya isang Golden Class, kalahating hakbang pa lang sa Golden Class. Mayroon bang Sky Class Physical Practitioner sa kanila? Umiling si Terence. Parang hindi pwede. Kung tungkol sa plano ni Polong na iligtas ang dalaga sa pagkabalisa, ito ay mas kakaiba. Hindi nakakagulat na ang bata ay biglang tumalon, gusto niyang kumilos, ngunit nagbago ang mga bagay at ginulo niya ito. Medyo nalito si Terence, ang mga taong ito ba ay tinanggap sa pamamagitan ng pagcoiling ng Tiger para tulungan si Polong o para sirain ang kanyang reputasyon? Bakit parang nandito siya para gumawa ng eksena? Umiling si Terence at inilayo ang atensyon sa kanila. Nagngangalit si Polong sa sakit, at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Tumingin si Melissa kay Polong na may habag sa kanyang mga mata. Hindi niya gusto, pero nasaktan siya dahil sa kanya. Parang, hindi ko siya pinatay, pero namatay siya dahil sa akin. Binigyan nito ng sakit ng ulo si Melissa. Paano niya ibabalik ang pabor? Polong, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang ipadala ka muna namin sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Boss Bale habang nakatingin kay Polong.
Alam ni Boss Bale na nag-apply ng gamot si Polong, ngunit nag-aalala pa rin siyang nagtanong. Mr. Bai? Ayos lang ako, medyo magiging maayos din ako. Sabi ni Polong, umiling-iling. 2,443. Si Polong ay hindi pumunta sa ospital. Nabigo siyang iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa sa pagkakataong ito. May iba pa siyang planong ipatupad nang pumunta sila sa ski resort mamaya. That's good. Let me know kung may problema ka. Tumanggo si Boss Bale bilang maluwag. Si Polong ay nagmula sa isang medikal na pamilya, at siya ay may matatag na kaalaman sa medisina. Kung naramdaman niya na walang problema, kung gayon walang problema. Bumaling siya sa ibang mga estudyante at sinabing, mga estudyante, may nakawan. Walang gustong makakita nito, ngunit dahil nangyari na, hindi na kailangang masyadong magkasalungat. Ako na ang magbabayad para sa mga gastusin sa paglalakbay para sa lahat. Lahat, magsaya sa inyong sarili. Huwag magkaroon ng anumang psikolohikal na pasanin at ilagay sa likod ng inyong isipan ang lahat ng inyong kalungkutan. Sige. Salamat, Mr. Bale. Don't worry, hindi naman kami ganon kaina. Sabi niya. Ang mga estudyante sa kotse ay nagsimulang magpahayag ng kanilang mga opinyon pagkatapos marinig ang mga salita ni Boss Bale. Hindi naman sila gaanong ikinagulat ng pagnanakaw maliban sa malas na nakasalaming, nawalan lang ng pera ang iba. Gayunpaman, ang pambubugbog kay Polong ay nagbigay sa kanila ng mas malaking pagkabigla. Ngayong alam nilang ayos lang si Polong, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Mabuti naman. Nakikita ko. Tumanggo si Boss Bale at sinabing, nagsisimula ng humandar ang mga sasakyan sa harap, at halos maaliwalas na ang daan. Ang galing. Muling naghiyawan ang mga estudyante sa bus. Nakakunot ang noo ni Terence habang pinapanood ang apat na umalis, ngunit wala siyang nagawa. Naghanda siya para sa parehong mga pangyayari kung kinuha ng mga magnanakaw ang Jade ni Melissa, at si Terence ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makuha iyon, lalabas siya ng kotse at maghanap ng malayong lugar para patayin silang apat para kay Jade. Tungkol sa iba pang mga bagay na kinuha ng mga magnanakaw, hindi man lang naisip ni Terence na ibalik ito para sa ibang mga estudyante. Ano kaya ang sasabihin niya pagkatapos niyang mabawi ito? Hindi kaya siya ang pumatay sa mga tulisan? Pagkatapos ay malamang na hindi niya kailangang pumunta sa bakasyon sa taglamig na ito. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, ang expressway ay bukas sa trapiko, at ang unibersidad na kinaroroonan ng mga mag-aaral ay nagsimulang mabagal at umusad. Pero hindi naman mabilis ang takbo dahil may mga sasakyan sa harapan nila. Magtatagal bago sila magsimulang tumakbo. Kung talagang gusto nilang magsimulang tumakbo, kailangan nilang maghintay kahit sandali. Kapag nagsimulang tumakbo ang maliliit na sasakyan sa unahan, maaari ring magsimulang tumakbo ang big boss. Sa anumang kaso, ito ay isang magandang bagay na ang tren ay bukas. Ang mga estudyante ay labis na nasa sabik at gum-on, at mabilis nilang nakalimutan ang nakaraang kalungkutan. Matapos ang isa pang kalahating oras o higit pa, sa wakas ay nagsimulang tumakbo ang bus sa highway. Gayunpaman, ang lahat ay hindi natuwa ng matagal bago nagsimulang magpreno ang bus. Iyon ay dahil biglang huminto ang isang mabigat na truck sa harap nila. Sa katunayan, sa halip na sabihin na sila ay nagsasama, ito ay mas katulad ng mabigat na truck na sinusubukang ihinto ang bus. Dahil sa isang mapanganib na hakbang, pati ang driver ng bus, na nagmaneho ng turbus buong araw, ay pawisan ng malamig. Hindi siya natatakot sa nakawan noon. Kung tutuusin, bilang isang tourist bus driver, bagamat hindi karaniwan ang ganitong bagay, ay nakatagpo na niya ito noon pa man. Gayunpaman, karaniwang hindi na nakawan ng mga magnanakaw ang mga driver, dahil ang mga driver na nagmamaneho ng malalaking bar ay mula sa mga kumpanya ng paglalakbay. Wala silang gaanong pera sa kanilang mga bulsa. Maliban sa isang pakete ng sigarilyo, mayroon lamang silang ilang daang dolyar na pambayad sa toll sa highway. Kaya naman, pawang mga pasahero ang target ng mga magnanakaw. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Ang mabigat na truck ay patuloy na lumilipat ng lane, braking, switching lane, at braking. Ang intensyon nito ay halata ito ay upang huminto ang bus. Natulala ang mga estudyante sa bus sa nakakakilig na eksena. Hindi nila naiintindihan kung bakit naging hindi matagumpay ang kanilang paglalakbay. Ngayon lang sila nakatagpo ng isang nakawan, at ngayon ay isa pang mabigat na truck ang dumating.
Hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ng mabigat na truck na ito, at kung ano ang mabuting maidudulot nito kung puwersahin ang boss na huminto. Creak! Creak! Sunod-sunod ang tunog ng preno ng boss, at hindi nagtagal, bumaba ang bilis mula 100 milya bawat oras hanggang 20 milya bawat oras. Pagkatapos, sa wakas ay huminto ang mabigat na truck, at naihinto lamang ng driver ang sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ng ganitong sitwasyon ang driver ng boss. Ang paglalaro ng ganitong uri ng panlilinlang sa highway ay simpleng pagpatay ng mga tao. Gayunpaman, ang mabigat na truck ay tila walang sinusubukang pumatay ng sinuman, dahil binigyan nito ang driver ng boss ng sapat na oras upang mag-react at magpreno. Bagamat pilit na pinipilit ng mabigat na truck na huminto ang boss, hindi ito nagmamadali. Sa halip, kumuha ito ng isang hakbang sa isang pagkakataon, na nagpapabagal sa boss bago tuluyang huminto, na binabawasan ang panganib sa pinakamaliit. Baka manakawin na naman tayo. Namumutla ang mukha ng driver. Sa wakas ay naisip niya ang pinaka-hindi malamang na sitwasyon, ngunit sa katunayan, ito ang pinakamalamang na sitwasyon. Ano? Natigilan si Boss Bale nang marinig ang sinabi ng driver. Hindi naman siya pwedeng maging malas, di ba? Ngayon lang sila nakatagpo ng isang nakawan, at ngayon ay dumating na ang isa pang grupo ng mga tulisan. Maaaring may ganoong pagkakataon. Nang marinig ng ibang estudyante sa sasakyan ang sinabi ng driver, nagbago ang mukha nila. Ninakawan lang sila, at ngayon ay ninakawan na naman. Bakit kinailangan nilang makatagpo ng mga malas na bagay? Napakaraming sasakyan sa highway at maayos naman sila, ngunit nagkaproblema ang kanilang mga sasakyan. Habang sinasabi ito ng nasa boss, bumukas ang upuan ng driver ng mabigat na truck. Dalawang tao, isang matangkad at isang maikli, ang bumaba sa truck at dirdiretsong naglakad patungo sa pintuan ng boss. Namilog ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa dagwang polong, at halos tumawa siya ng malakas. Ito ay masyadong nagkataon. Ang dalawang tao na lumabas sa truck ay mukhang napakakaraniwan, ngunit masasabi ni Terence ang kanilang lakas sa isang tingin. Ang matangkad ay isang Earth Class Late Phase Peak, at ang maikli ay isang Sky Class Early Phase. Si Terence ay hindi natatakot sa matatangkad, sila ay nasa parehong antas ng Elderby, pagkatapos ng lahat, at Terence ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Si Terence ay nasa kalagitnaan ng Earth Class, at hindi man lang siya natakot kapag magagamit lang niya ang ika-5 estilo ng palad, lalo pa ang isang Mid-Earth Class Peak na maaaring gumamit ng ika-6 na estilo. Ang ikinabahala ni Terence ay ang maikling Sky Class Early Phase, hindi siya sigurado kung mapapatay niya siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Sky Class, at si Terence ay isang Earth Class pa rin, kahit na ang Earth Class Late Phase Peak. Ngunit sa kabutihang palad, ang unang bahagi ng Sky Class na ito ay hindi mukhang masyadong malakas, siya ay isang normal na Sky Class, hindi isang sinaunang isa. Siyempre, ang taong ito ay malamang na isang Sky Class mula sa bahay mo, marahil ang uri ng tao na kumain sa isang restaurant. Hindi siya maaaring maging masyadong malakas, o kung hindi ay hindi siya nasa hidden house, ikaw siya ay nasa isang sinaunang sekta o bahay. 2444. Huwag mong buksan ang pinto, titingnan ko. Tumayo si Terence at humakbang patungo sa pinto. Bubuksan na sana ng driver ang bintana at tatanungin ang dalawa kung bakit ganoon ang pagmamaneho nila, sinabi sa kanila na hinalughog lang ang kanyang sasakyan at wala nang anumang mahalagang bagay. Ngunit bago siya makapagsalita, nagsalita muna si Terence. Nag-alinlangan ang driver at tumingin kay Boss Bale. Kung tutuusin, driver lang siya ng isang travel company, at si Boss Bale ang guro ng mga taong ito. Pinakamabuting gawin ni Boss Bale ang pinal na desisyon. Kung hindi, kung may nangyari sa mga mag-aaral sa kotse, maaaring magkaroon ng responsibilidad ang kumpanya ng paglalakbay. Tumingin si Boss Bale kay Terence at nag-isip sandali bago tumango, gawin mo lang ang sinasabi niya. Alam ni Boss Bale na si Terence ay isang practitioner, at kahit na hindi niya alam kung gaano kataas ang combat index ni Terence o kung gaano siya kalakas, ang isang practitioner ay palaging mas malakas kaysa sa isang normal na tao. Siguradong sinabi iyon ni Terence dahil gusto niyang maalis ang dalawang tulisan bago sila sumakay sa sasakyan. Ito rin ang inaasahan ni Boss Bale. Kung papasukin niya silang dalawa sa kotse, walang pera sa bulsa ang mga estudyante sa kotse, at hindi sila matatakot sa nakawan. Gayunpaman, natatakot siya na ang dalawa sa kanila ay hindi makakakuha ng anumang mahalagang bagay, at mapahamak ang mga estudyante sa kotse sa galit.
Ang isang magnanakaw ay hindi kailanman aalis ng walang dala, at naunawaan din ni Boss Bale na ang mga taong ito ay nag-aksaya ng maraming pagsisikap, ngunit wala silang nakuha, kaya natural na hindi sila magiging masaya. Normal lang nasaktan nila ang dalawang estudyante para ilabas ang galit. Madali lang silang napatay ni Terence sa kotse, ngunit napigilan siya, nag-aalala na sasaktan ng isa ang ibang estudyante kapag napatay niya ang isa. Mas maganda kung makababa si Terence sa kotse. Oh, okay. Tumango ang driver. Dahil nagsalita si Boss Bale, problema ni Boss Bale kung may nangyari. Maaari niyang talikuran ang kanyang responsibilidad. Crick. Bumukas ang pinto, at nasa harap mismo ng boss si Terence. Papasok na rin ang matatangkad at pandak na magnanakaw, at natigilan sila nang makitang bumukas ang pinto. Noong una, naisip nila na kapag ang driver ay masyadong takot na buksan ang pinto, sila ay sirain ito. Para sa dalawang eksperto na tulad nila, ang pagsira sa isang pinto na tulad nito ay kasing dali ng pagpihit ng kanilang mga kamay. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang pinto ay babukas mag-isa. Hello, dalawa kong tulisan. Sabi ni Terence habang binubuksan ang pinto. Parehong nataranta ang matatangkad at pandak na magnanakaw, nalilito. Ano ang nangyari sa mga tao sa kotse? May mali ba sa kanya? Parang tinanggap siya ni Rob sa kanila. Kung hindi, bakit niya ito babatiin? Excuse me, nandito ka ba kay Rob? Nagpatuloy si Terence. Kami. Hindi alam ng matatangkad at pandak na magnanakaw kung sino si Terence. Nakita lang nila ang mga larawan ni na Melissa at Jenny bago dumating, at narinig nila mula sa pagkoilang ng Tiger na dalawa lang ang babae sa klase nila, kaya madali silang makilala. Para kay Terence, dapat siya ang nakaupo sa tabi ni na Melissa at Jenny, ngunit wala silang pakialam. Pagkatapos ng lahat, hindi maglalakas loob si Terence na kumilos ng padalos-dalos kung ipapakita niya ang kanyang lakas sa Sky Class. Oh, pwede na kayong mamatay, bye-bye. Ang kalokohan ni Terence ay matagumpay na nakagambala sa dalawang magnanakaw, at nang matapos ni Terence ang kanyang pangungusap, itinulak niya ang kanyang palad at sumigaw, ang ika-6 na galaw ng ligaw na apoy na 8 trigrams palm. Ang palad na ito ay nakatutok sa matangkad na magnanakaw, ang Earth Class Late Face Pick. Sa isang malakas na putok, ang matangkad na tulisan ay pinalipad ng nagngangalit na apoy ni Terence na 8 trigram palm. Tulad ng isang palaso na binitawan mula sa isang busog, lumipad siya sa kanal sa ibaba ng highway at tumigil sa paggalaw bago pa man siya makasigaw. Ang nagngangalit na apoy ni Terence ang ika-6 na estilo ni 8 trigram palm ay katumbas ng ika-12 estilo ng isang normal na kasanayan sa Sky Class. Ang pang-11 estilo ay sapat na upang lampoin ang Elderby, at ang ika-12 estilo ay madaling makapatay ng Earth Class Late Face Pick. Laking gulat ng maikling Sky Class, hindi niya akalain na magiging practitioner pala ang bumaba sa sasakyan. Napagtanto niya na maaaring ito ang Terence na binanggit ni Pancho sa telepono. Gusto niyang turuan ng leksyon si Terence, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang isa pang palad ni Terence sa dibdib ng matangkad na lalaki matapos siyang bugbugin. Ang ika-7 galaw ng Wildfire 8 trigrams palm. Hindi tumigil si Terence matapos gamitin ang ika-6 na estilo ng palad, at sinimulan niyang gamitin ang ika-7. Ito rin ang diskarte ni Terence, ang paggamit ng ika-6 na hakbang upang maakit ang ika-7 hakbang ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na magtagumpay. Bang! Ang nagngangalit na apoy na si Chi ay lumabas mula sa palad ni Terence at tumutok sa dibdib ng mas maikling magnanakaw. Ang Chi ay sumabog sa isang iglap, at ang mas maikling magnanakaw ay napasigaw sa sakit, na sinusundan ang mga yapot ng mas matangkad na tulisan. Ang mas maikling magnanakaw ay pinalipad sa pamamagitan ng ika-7 estilo ng palad ni Terence na gawa niyang tumayo pabalik pagkatapos ng ilang distansya, hindi lumipad sa bangin tulad ng mas matangkad na tulisan, ngunit halatang wala rin siya sa magandang kalagayan. Lumuwa siya ng isang subo ng dugo at hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Skytier Martial Skill 13th Form, paano iyon posible? Sky Class mid-face ka. Hindi. Hindi ka. Pagkasabi nito ay tumalsik na naman ng dugo ang maikling magnanakaw. Tila nagkaroon siya ng napakalubhang internal injury. Tiningnan ni Terence ang mukha ng maikling magnanakaw at nag-relax. Ito ay nagtrabaho. Sinubukan niyang gamitin ang ika-7 estilo noon, ngunit palaging may ilang mga hadlang. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi niya inaasahan na magtagumpay sa isang sandali ng desperasyon.
Ito ay medyo magaspang at hindi pamilyar, ngunit nagtagumpay pa rin siya. Gaya ng inaasahan, sa mga kritikal na sandali, ang potensyal ng isang tao ay walang limitasyon. Walang pressure noon, at nagsanay lang si Terence araw-araw ng walang pressure. Hindi niya ipinipilit ang sarili hanggang sa wakas, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagtagumpay. Ngunit ngayon, laban sa isang maagang yugto ng Sky Class, matagumpay niyang ginamit ang ikapitong hakbang. Ngunit ito ay isang napakaswerteng bagay, ito ay medyo mapanganib. Kung hindi siya magtatagumpay, mawawalan siya ng pinakamahusay na oras para mag-strike, at hindi siya kumpiyansa na masaktan ang Sky Class Master na ito. Malakas ang ika-6 na anyo ng palad, ngunit ito lamang ang ika-12 anyo ng isang normal na pamamaraan, isang pamamaraan na gagamitin ng Sky Class Early Phase at Sky Class Early Phase Peak. It was only a tie against the short guy. Kung mag-aaway silang dalawa, sino ang nakakaalam kung si Terence o ang mas maikling magnanakaw ang masasaktan? Kinailangan ni Terence na makipagsapalaran. 2,445. Kung siya ay magtagumpay, ito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Siyempre, kung hindi siya magtatagumpay, walang ibang pagpipilian si Terence kundi ang lumaban. Dahil ang dalawang ito ay tinanggap ng right plate na Tiger, hindi naniniwala si Terence na maglalakas loob silang lumaban dito ng napakatagal. Dagdag pa, ang halatang blockade sa highway ay makakaakit ng atensyon ng mga taong may lihim na motibo. Tama ang taya ni Terence at nagtagumpay siya. Ang ika-6 na estilo ng palad ay ang unang pagkakataon ni Terence na lumaban sa isang kaaway sa totoong buhay. Bago ito, ginamit lang niya ito sa bahay, at ang halaga ng chi na kailangan ay ganap na naiiba sa pakikipaglaban sa isang kaaway. Noong ginamit lang ito ni Terence sa isang kaaway, napagtanto niya kung gaano karaming enerhiya ang naubos nito. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, at sa kanyang katawan na puno ng purong chi, malamang na 3 beses lang niya itong magagamit. Sobra pa rin ang isang Sky Tier skill para sa isang Earth Tier na si Terence. Kahit na ang ika-5 estilo ng kamao ay katumbas ng pang-11 na estilo ng isang normal na kasanayan sa militar, at sa teorya, isa rin itong Sky Tier na martial skill, ngunit lahat ito ay dahil sa kamao. Ang ika-5 estilo ng kamao at ang 5 estilo ng 5 elementong 8 trigrams palm ay Earth Tier martial skills pa rin, ngunit si Terence ay katumbas lamang ng ika-11 estilo, hindi ang pang-11 estilo. Simula sa ika-6 na estilo, ang mabangis na apoy na bagwa palm, ito ay tunay na isang Sky Tier na kasanayan. Matapos ay activate ang ika-6 na estilo at pagkatapos ang ika-7, naramdaman ni Terence na malapit na siyang mag-collapse dahil sa pagod. Masyadong nakakaubos ng enerhiya. Lalo na ang ika-7 estilo, parang ang lahat ng chi sa kanyang katawan ay sinipsip na tuyo pagkatapos niyang matagumpay na buhayin ito. Nahihirapan lang si Terence na nakatayo sa pintuan, hawak ang pinto gamit ang kanyang mga kamay. It's all for nothing, my two big brother robbers. Terence acted as if nothing happened. Kuya driver, pinalayas ko na sila. Bilisan mo na ang pagmamaneho. Huwag kang mag-alala sa 2 taong ito. Hindi pa rin sila mamamatay. Hindi alam ni Terence kung ang matangkad na magnanakaw ay patay o buhay, at may 80% na pagkakataon na hindi niya ito makakalabas ng buhay. Gayunpaman, ang mga tao sa kotse ay mga kaklase niya, at hindi niya masabi sa kanila na nakapatay siya ng magnanakaw sa harap nila. Masyadong nakakatakot iyon, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya hinabol ang 4 na tulisan. Oh, okay. Nakahinga ng maluwag ang driver nang makita niya si Terence na nag-iisang nag-aalaga sa 2 tulisan. Mabilis siyang umatras, inikot ang track, at mabilis na tumakbo palayo. Hindi na masyadong inisip ng mga kaklase ni Terence ang tungkol dito, naisip lang nila na magaling makipaglaban si Terence, pero hindi nila inaasahan na patay na siya. Siyempre, maliban kay Boss Bale, Jenny, Pancho, at sa kanyang 2 alipors, walang ibang tao sa kotse ang nakakaalam kung gaano kadelikado at kakilakilabot ang kaharap ng 2 tulisan na si Terence. Sa mata ng driver at ng iba pang mga estudyante, ang 2 tulisan na ito na kinakaharap ni Terence ay malayo sa 4 na tulisan noon. Ang 2 ito ay walang kamay, walang baril, walang punyal, at wala man lang silang patpat. Ang pagpapatalsik ni Terence sa kotse ay hindi kakaiba, kaya lang medyo magaling si Terence sa pakikipaglaban.
Ngunit si Boss Bale ay hindi na isang practitioner, at ang pangalan ng paglipat na si Terence ay sumigaw sa sandaling siya ay kumilos, pati na rin ang mga salita ng maikling magnanakaw, ay nagpaunawa kay Boss Bale kung gaano kalakas ang taong ito. Kung hindi kayang patayin ng ika-13 anyo ng Heaven Tier Martial Skill ang maikling magnanakaw, anong antas ng cultivator siya? Siya ay hindi bababa sa isang Sky Class. Dahil sa sitwasyong ito, bumilis ang tibok ng puso ni Boss Bale, at pakiramdam niya ay maswerte siya na tinutulungan ni Terence nasa panganib ang mga estudyanteng nasa sasakyan kung hindi dahil doon. Siyempre, hindi mahuhulaan ni Boss Bale na ang dalawang taong ito ay mula sa tagong pamilya mo. Ngunit kung maaaring sakta ni Terence ang isang Sky Class Master, kung gayon sa anong antas siya. Si Jenny ay isang tagapagdalisay lamang, ngunit ramdam niya ang chi mula kay Terence at sa magnanakaw. Masasabi niya ang lakas ng dalawang practitioner mula doon. Bagamat ang lakas ng matangkad na magsasaka ay panandalian, nararamdaman pa rin niya ito. Pagkatapos noon, ginamit ng maikling cultivator ang kanyang tunay na enerhiya upang pagalingin ang kanyang mga sugat pagkatapos samuka ng dugo, kaya natural na alam niya. Ngunit kahit na sila ay Earth Class Late Phase Peak at Sky Class Early Phase, hindi natakot si Jenny. Naniniwala siya na mas malakas si Terence kaysa sa kanila. Tama si Pancho at ang kanyang dalawang subordinate ang mga taong may pinakapangit na ekspresyon. Lahat sila ay mga magsasaka. Kung mararamdaman ito ni Jenny, natural din nilang mararamdaman ito. Ang matangkad na magnanakaw ay subconsciously sinubukang gamitin ang kanyang chi upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit ito ay huli na. Nawalan siya ng hininga pagkatapos noon malamang hindi na siya mabubuhay. At ang maikling Sky Class Early Phase na iyon ay hindi makatagal kahit isang galaw. Ano ang nangyayari? Siyempre, hindi ito ang pangunahing dahilan ng kanilang pangit na mga ekspresyon. Ang pangunahing dahilan ng pangit na ekspresyon ni Right Pancho ay bigla niyang napagtanto na nagkamali siya. Malaking pagkakamali ang ginawa niya. Ang dalawang taong ito ay tila ang mga masters na ipinadala ng nakatagong pamilya mo, habang ang nakaraang grupo ng mga tulisan ay ang mga tunay na magnanakaw. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi kumilos ang mga magnanakaw gaya ng inaasahan mo Pancho, at kung bakit hindi sila nakipagtulungan kay Polong at sa halip ay pinahiya siya. Sa pag-iisip nito, tama si Pancho ay nagkaroon ng gana na umiyak. Paano ito nagkataon lamang? Nagayos siya para sa isang pagnanakaw, at maaari pa siyang makatagpo ng isang tunay na pagnanakaw sa daan. Ang swerteng ito ay makakabili lang ng tiket sa loto. Ito ay talagang napakahusay. Younger brother you? What's wrong with you? Bakit ang pangit ng mukha mo? Biglang napagtanto ni Polong na ang kanang mukha ni Pancho ay mapatla, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ay! Magsasalita na sana si Pancho nang makita niya si Terence na naglalakad. Nagulat siya at nag-iwas ng eye contact. Nakita ba siya ni Terence? Hindi dapat ganoon siya ang nakahanap sa kanila, ngunit hindi pa niya nakita ang dalawang ito, kaya paano nalaman ni Terence? Kaya naman, ibinaba ni Pancho ang kanyang ulo at nagkunwaring parang walang nangyari. Ngunit huminto si Terence sa tabi nila at tumabi sa kanila, hindi umusad. Terence, anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang magpakitang gilas na natalo mo ang dalawang tulisan? Ano ang maipagmamalaki? Hindi komportable si Pancho sa mga tingin ni Terence, wala siyang ibang pagpipilian kundi pilitin ang sarili. 2,446. Oh, ganun ba? Sabi ni Terence na may kalahating ngiti habang nakatingin sa kanya. Sino ba ang nakakaalam na napakahina niya? Ang mga magnanakaw kanina ay mas masahol pa sa langit at lupa na class masters ng tagong bahay mo. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Anong Panginoon ang aming itinatagong pamilya mo? Tiningnan ni Pancho ang kalahating ngiti ni Terence at nagtanong pabalik na parang pas ang natapakan ang buntot. Wala lang, alam mo sa puso mo. Mahinang sabi ni Terence at naglakad papunta sa huling row. Kuya ikaw, anong pinagsasabi mo kay Terence? Anong ibig mong sabihin? Si Polong ay hindi isang practitioner, kaya hindi niya alam ang lakas ng dalawang tulisan na binugbog ni Terence. Hindi niya mahuhulaan na konektado sila sa hidden house mo. Kuya Kang, nagkamali tayo. Pancho said with a bitter face, kayong dalawa ay pinadala ng aming nakatagong kapamilya. Ang mga tulisan noon. Mga tunay na tulisan. Ga! Nanlaki ang mga mata ni Polong matapos marinig ang sinabi ng nakapulupot na tiger. Ano?
Ang mga magnanakaw noon ay tunay na magnanakaw, at sa pagkakataong ito ay nakatagpo nila ang mga nakatagong kapamilya. Pakiramdam ni Polong ay umiikot ang mundo sa kanya, at halos mahimatay siya. Nanginginig sa kanya ang nananalaytay na takot. Sa madaling salita, naglibot lang siya sa pintuan ng impyerno. Ang mga taong iyon ay hindi mula sa nakatagong pamilya mo, kaya paano sila makikipagtulungan sa kanya? Buti na lang at wala siyang nasabi sa huli. Kung hindi, baka nabugbog na siya hanggang ngayon. Kuya Kang, I'm really sorry. Who knew that things would be so coincidental? Sinabi ni Right Pancho na may mapait na ngiti habang nakatingin sa takot na si Polong. Hindi mo kasalanan. Nawala ang galit ni Polong matapos marinig ang paliwanag. Hindi kasalanan ni Pancho. Sinong mag-aakala na hindi sila mapalad na makasalubong nila ang isang grupo ng mga tunay na magnanakaw? Gayunpaman, biglang naisip ni Polong ang isang mas nakakatakot na problema. Mabilis siyang nagtanong, Kuya ikaw, hindi mo ba nasabi na ang taong pinadala ng iyong itinatagong pamilya ay isang heaven rank master? Paano ito nalutas ni Terence ng biglaan? Sky class talaga siya. Napabuntong hininga si Pancho at walang magawang sinabi, 1 sky class early phase, 1 earth class late phase peak. Bagamat hindi taga-house yo ang dalawang master na ito, bisita lang sila, tulad ni York Lake sa Hidden House Summit. Sila ay bahagi pa rin ng lakas ng bahay mo, pagkatapos ng lahat, at ikaw Pancho ay labis na hindi nasisiyahan na sila ay napilayan ni Terence. Kahit na hindi siya ang pinuno ng Hidden House mo, isa siya sa mga matatanda. Masaya siya na malakas ang Hidden House mo, ngunit hindi siya maaaring maging masaya na nataman si Terence sa Hidden House. Ano? Isang Sky Class Early Phase at isang Earth Class Late Phase Peak, at hindi pa rin sila katugma ni Terence. Dilat na dilat ang mga mata ni Polong ano na ngayon ang level ni Terence. Sa nakikita ko, ang tanging Earth Class Mid-Phase Peak ni Terence nanalo siya dahil nahuli niya siya at napakaganda ng kanyang mga kakayahan. Si Pancho ay maingat na nanonood, pero huwag kang mag-alala, hindi tayo papatayin ni Terence sa klase ni Boss Bale. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang pagsasanay. Tumanggaw si Polong, gumaan ang loob. Tama si Pancho mula sa paninindigan ng pagpatay ni Terence, ang Hidden House na dalawa mong amo ay patay o baldado, at si Terence ay hindi nagpakita ng anumang awa. Sa kabilang banda, hindi masyadong masaya si Terence tungkol sa kanya at kay Pancho, ngunit hindi siya gumamit ng puwersa at ginamit ang kanyang lakas ng practitioner para sugpuin sila. Dahil dito ay gumaan ang pakiramdam niya. Si Terence na ito ay siguradong malakas. Napabuntong hininga si Polong. Talaga. Naramdaman ni Pancho na nagkamali siya. Anong kinatatakutan ni Terence sa isang Sky Class Master? Anong mga pagdududa? Dir-diretso siyang umatake. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng pagkalugi ng pamilya. Nagpunta sila para sa lana at umuwi na ginupit. Ang mas maikling tulisan ay matagal nang nagsasanay sa gilid ng highway bago siya makahinga. Ang palad ni Terence ay hindi sapat para patayin siya, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi rin magaan. Mabilis siyang nagtungo sa kanal para tingnan ang kalagayan ng mas matangkad na tulisan, ngunit ang kanyang nakita ay nagpalamig sa kanyang puso. Ang sternum ng matangkad na magnanakaw ay nabasag at nalaglag. Nakausli ang kanyang mga mata, at may bula ng dugo sa kanyang bibig. Halatang patay na siya. Dahil sa sitwasyong ito, muling pagdudahan ng maikling tulisan ang lakas ni Terence. Si Terence ba talaga ay isang Earth Class Mid-Phase Peak? Mukhang hindi iyon ang magawang saktan siya at patayin ang matangkad na lalaki, isang Earth Class Late Phase Peak, iyon ba ay isang bagay na magagawa ng Earth Class Mid-Phase Peak? Bagamat mayroong kaunting elemento ng sorpresa at panlilinlang sa loob nito, kung wala ang lakas na iyon, kahit na ang isang sorpresang pag-atake ay magiging walang silbi. Dahil doon, dinala ng maikling tulisan ang katawan ng matangkad na tulisan sa likurang upuan ng mabigat na truck na may madilim na mukha at sinabi sa driver sa harap, magmaneho pabalik sa tagong bahay mo, bilis. Oo. Ang driver ay isang ordinaryong disipulo lamang ng iyong pamilya, ikaw Shiwo, isang mid-stage na Earth class lamang. Nakita niya ang nangyari ngayon at natakot siya. Kung bumaba siya sa kotse, siya ay isang patay na katawan ngayon. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga ang mas maikling tulisan habang nakatingin sa katawan ng mas matangkad na tulisan. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Isang hit pa mula kay Terence at siguradong patay na siya.
Malaki ang tiwala niya sa operasyong ito, dahil napakadali nito, ang kailangan lang niyang gawin ay magnakaw ng tablet, makipagtulungan kay Polong at ipakita ang kanyang lakas sa Sky Class, at pagkatapos ay makukuha niya ang kanyang reward. Ngunit ngayon, tila ito ay hindi simple, ito ay simpleng pagbibigay ng buhay ng isang tao. Matagal nang nawala ang sasakyan ni Terence, at bumalik siya sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata upang bawiin ang kanyang chi mula sa Jade Space. Tila naalala ni Jenny na si Terence ay naglilinang, kaya hindi niya ito inistorbo at tumutok sa kanyang tablet. Si Melissa naman ay naghubad ng jacket at lumapit kay Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung bakit kinailangan ni Terence na magsanay matapos bugbugin ang dalawang tulisan na iyon, ngunit maaari niyang hulaan na ang dalawa ay hindi mabuting tao, malamang sila ay mga master, at naubos ni Terence ang kanyang lakas. Bagamat nakaupo si Polong hindi kalayuan sa kanila, nagpa siya si Melissa na tulungan si Terence pagkatapos ng ilang panloob na pakikibaka. Gusto niyang pabilisin ang channeling nito para mas mabilis itong makarecover. 2,447. Sigurado siyang hindi niya gusto si Polong. Kahit na tumayo siya para sa pambubugbog, pasasalamat at pakikiramay lang ang naramdaman ni Melissa para sa kanya. Imposibleng magkaroon siya ng magandang impresyon sa kanya. Hindi inakala ni Terence na gagawin ni Melissa ang isang bagay na napakatapang sa kotse ni Polong. Pareho siyang nagulat at natuwa, ngunit naguguluhan din. Ang lahat ng mga palatandaan ay nakaturo sa Melissa na gusto siya, kaya bakit hindi niya tinanggap ang kanyang pag-amin. Ang palusot ni Melissa ay nagkaroon siya ng fiancé, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagtaksil sa kanya. Kung talagang fiancé niya ang tingin niya kay Polong, bakit siya magiging malapit dito? Bakit hindi siya lumabas at magpakita ng pag-aalala matapos bugbugin si Polong? Sa wakas, nang dumating ang sasakyan sa destinasyon, nabawi na ni Terence ang kanyang lakas. Nakahinga siya ng maluwag at mapait na ngumiti sa sarili. Napakalakas talaga ng palad na ito, at maaari pa nitong saktan ang Sky Class Early Phase Masters, ngunit talagang nakaubos ito ng maraming enerhiya. Naubos na ni Terence ang lahat ng kanyang lakas sa paggamit lamang ng ika-6 at ika-7 anyo, parang hindi niya magagamit ang ika-7 anyo ng 2 beses. Maaaring posible ito sa panahon ng pagsasanay, ngunit magiging imposible ito sa isang tunay na labanan. Sa ganitong paraan, si Terence ay may makapangyarihang martial skills, ngunit hindi niya ito magagamit ng buong lakas, ito ay isang trahedya. Malinaw niyang malalabanan ang Sky Class Early Phase o kahit Sky Class Early Phase Peak, ngunit dahil siya ay masyadong mahina, maaari lamang niyang piliin na umatras. Ngunit umiling si Terence, siya ay talagang masyadong matako, hindi ba? Na may Earth Class Mid-Phase Peak Strength, nagawa niyang labanan ang Sky Class Early Phase, at kahit na nasaktan sila ng husto, ito ay isang record na hindi pa nakikita noon, tama ba? Bagamat hindi ito maaaring gamitin ng madalas, maaari itong gamitin bilang ang pinakahuling paraan ng pag-save ng buhay at trump card. Bagamat ang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng totoong bomba ng enerhiya, mas madaling matrigger kaysa sa totoong bomba ng enerhiya. Kahit na hindi ito agad na matanggal, maaari itong matanggal kung kailan ito gusto. Isang linya ng mga bus ang dumating sa kanilang destinasyon, ang natural na ski resort sa lungsod ng Sanjiajidan, halos magkasabay. Nagkaproblema ang sasakyan ni Terence, ngunit naabutan ng driver ang sasakyan sa harapan. Ang Desyembre ay isang magandang panahon para sa skiing, at ito ay isang tourist spot na may maraming turista. Hindi bababa sa 2 o 3 estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang piniling magsagawa ng mga winter tour dito, at mayroon ding high school. Pagkatapos ay parada ng driver ang bus, sinabi niya sa lahat na bumaba. Pagtingin sa mga estudyanteng bumaba sa bus, pinunasan ng driver ng bus ang pawis sa noo. Talagang malas sila sa daan. 2 grupo ng mga tulisan ang kanilang nakasalubong. Sa kabutihang palad, ang pangalawang grupo ay mas mahina. Ang isa sa mga estudyante ay marunong sa martial arts at binugbog bago sila sumakay sa bus. Kung hindi, ang mga bagay ay magiging napakahirap. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ay walang kasing daming iniisip gaya ng driver ng bus. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, good mood silang lahat. Matagal na nilang nakalimutan ang nakaraang kalungkutan at nanambalik ang kanilang espiritu. Tuwang-tuwa silang pinag-uusapan ang mga tanawin at aktibidad sa ski resort. Siyempre, may mga exception, tulad ng Polong, Pancho, at ang iba pa. Mapatla ang mukha ni Polong, at nanginginig siya sa sakit.
Halos maghilim na ang mga sugat sa mukha at puwitan, pero masakit pa rin sa puwet. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gumaling sa maikling panahon. Si Pancho naman ay nagpapanik. Kailangan niyang tumawag sa bahay at kumpirmahin kung ang mga masters na ipinadala nila ay ang mga baldado ni Terence. Bumaba sina Terence, Jenny, at Melissa sa sasakyan, habang sina Wilfred at Jimboy ay nagdala kay Joanne at Lyra. Dahil ang paglalakbay ay naantala ng maraming oras, ngunit sa huli, ang panganib ay naiwasan. I'm afraid everyone is hungry now. Nakabook na ako ng ilang mesa ng masasarap na pagkain sa malapit na restaurant. Tara at kumain muna tayo, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng lakas na mag-ski. Sabi ni Boss Bale pagkababa ng lahat ng estudyante sa bus. Matapos marinig ang mga salita ni Boss Bale, ang mga estudyante ay talagang nagugutom. Halos tanghali na kasi ngayon, at kasabay ng pagkagulat sa loob ng sasakyan ay wala nang laman ang tiyan nila kaya pumayag silang lahat. Bagamat ang bakasyon sa taglamig na ito ay ginanap sa panloob na kagawaran, pagdating sa ski resort, ito ay talagang isang self-organized na aktibidad para sa bawat major. Kung tutuusin, wala sa mga resort at hotel dito ang kayang tumanggap ng lahat ng mga estudyante ng biology department, kaya ang tungkulin ng pag-akay sa mga mag-aaral na kumain at manatili ay nahulog sa pinuno ng departamento, at si Boss Bale ay nakahanap ng isang restaurant at nag-order ng masasarap na pagkain. Dumating ang mga estudyante sa isang maliit na restaurant sa malapit. Bagamat hindi masyadong maluho ang hitsura ng restaurant, mayroon itong rustic na pakiramdam dito. Maraming bisita sa loob, at halatang in-order na sila ni Boss Bale. Kaya't pagdating ng lahat ay napakabilis na nakahain ang mga ulam. Bagamat lahat ng mga ito ay mga ordinaryong pagkaing magsasaka, ang mga pagkaing ito ay napakaganda, na nagpapalunok sa mga tao. Pagkatapos maupo ni na Terence, Jenny, at Melissa, hindi inaasahang umupo si Polong sa kabilang panig ng Melissa. Ang upuan ay dapat ay kay Joanne, ngunit siya ay isang hakbang na masyadong mabagal, kaya si Polong ang unang nakakuha nito. Nanlamig ang mukha ni Melissa habang siya ay naipit sa pagitan ni na Terence at Polong, sinisisi ang sarili sa pagiging malapit kay Terence. Hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo para sa kanya? Hindi ba si Polong? Joanne walklessly to Polong's side, Senior Kang, you're sitting in my seat. Ito ang upuan mo. Kunwaring nagulat si Polong. Nung pumasok kami sa restaurant ngayon lang, hindi ba sinabi ni Teacher Bale na kahit saan pwede maupo ang lahat? Pero, mabuti akong kaibigan ni Melissa. Hindi mo naman ako hahayaang tumayo dito mag-isa, di ba? Joanne nakinusot ang kanyang mga mata at nagpasyang tulungan sina Terence at Melissa. Junior sister, hindi naman sa ayaw kong ibigay sa iyo ang upuan ko, pero nasugatan ako. Tingnan mo, nasugatan ako ng buong buo. Hindi ka naman pwedeng maging inconsiderate sa senior mo, di ba? Sabi ni Polong na may mapait na ngiti. Ito. Hindi siya nakaimik. Hindi niya akalain na makakaisip si Polong ng ganoong dahilan, ngunit ito ay isang dahilan na hindi niya maaaring tanggihan. How about you switch seats with Terence? He's not injured? He's very healthy, and he just beat off 2 robbers. Sabi ni Polong habang sinisipa niya ang bola kay Terence. Then forget it. Joanne was speechless. Ano ang punto ng paglipat niya kay Terence? Hindi inakala ni Polong na magiging blessing in disguise ang pagkakakilanlan niya bilang isang nasugatan. Kung hindi, wala siyang dahilan para tanggihan ang kahilingan ni Joanne na lumipat ng upuan. 2,448. Hindi inisip ni Terence na magiging ganito kawalanjiya si Polong, ngunit wala siyang masabi. Kaya lang niyang kainin ang pagkain sa mesa. Ang pagkain dito ay talagang hindi masama. Marahil ito ay dahil sa gutom ang lahat, ngunit sila ay puno ng papuri para sa ganitong uri ng ulam ng magsasaka. Gusto ni Polong na maghanap ng paksang pag-uusapan kay Melissa, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin nang makita niyang kumakain ang lahat at hindi gaanong nagsasalita. Medyo mabigat ang atmosphere. Nagbabasa si Polong ng isang nobela na inirekomenda ni Harry sa kanya nitong mga nakaraang araw, napakadalisay, napakalandi na prequel. Sinasabi na mayroong maraming mga lihim na libro sa kung paano pumili ng mga batang babae at mga kagiliw-giliw na bagay tungkol sa ice skating, kaya nagpasya siyang pag-aralan ito sa huling minuto. Tuwang-tuwa siya nang mabasa niya ito, at naisip niya na napaka-praktikal ng mga bagay sa loob nito.
Bigla niyang naalala na ang lalaking bida sa libro ay mahilig magbiro sa kanyang kasintahan, na nagpapatawa rito at tumibok ng malakas ang puso. Kaya naisip ni Polong na dapat din niyang sabihin kay Melissa ang biro. I'm sure na depress ang lahat sa mga magnanakaw ngayon lang, no? Seeing that everyone are burying their heads on the food and not saying anything, why don't I tell you a few jokes? Sabi ni Polong. Sige. Ang kanang Pancho, na nakaupo sa tapat ni Polong, ang unang nag-cheer. Haha, brain teaser talaga ang joke na ito. Nakangiting lumingon si Polong kay Melissa. Ano yun? Galing sa puwet pero nakakain pa. Ga! Natigilan ang mga estudyanteng naruroon. Kahit na ang kanang nakapulupot na ekspresyon ni Tiger ay nanlamig at nakaramdam siya ng pagkasuklam. Kumakain na lahat, bakit may lumalabas sa puwete niya? Hindi ba kalokohan iyon? Melissa, alam mo ba? Si Polong naman ay hindi napansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng lahat. Pinipilit lang niyang pasayahin si Melissa, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Siya ay isang tulala pagdating sa mga relasyon, o hindi siya magbabasa ng mga libro upang malaman kung paano pumili ng mga babae. Ay! Hindi ko alam. Si Melissa ay abala sa pagkain nang marinig niya ang mga salita ni Polong. Nanlamig ang kanyang mukha, at hindi siya nakaimik. Mukhang walang nakakaalam ng sagot. Then, I'll reveal the answer. Ang sagot ay ang mga itlog. Pagmamalaki ni Polong. Ha galing sa puwitan ng manok ang mga itlog. Paano ito? Masaya di ba? Hahaha. Ang chopsticks ni Melissa ay nagkataong may hawak na itlog, at ang kanyang kamay ay nanginginig, ibinagsak ito sa mesa na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Napagtanto ni Polong na may mali rin. Hindi niya akalain na kumakain ng itlog si Melissa. Melissa, nagbibiro lang ako, haha. Don't mind me, continue eating. Bagamat sa bot ng manok galing ang mga itlog, wala ba silang shell? May kasabihan nga na, maging parang putik at hindi madungisan, at iyon ang totoo. Ahem. Busog na ako. Ibinaba ni Melissa ang kanyang chopsticks. Nawalan siya ng gana dahil kay Polong. Si Terence, sa kabilang banda, ay naglagay ng isang piraso ng itlog sa kanyang bibig habang nakatingin kay Polong nang walang pakialam. Tapos ka na. Tapos na ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Polong. Hindi siya naniniwala na may gagawin si Terence sa kanya sa publiko, ngunit ang mahinahong tono ni Terence ay nagpakaba sa kanya. Kung tapos ka na, bilasin mong kumain. Sabi ni Terence habang inaabot kay Melissa ang isang bote ng corn juice. Kumain ka ng corn juice, hindi ka masyadong kumain. Tinanggap ni Melissa ang katas ng mais. Nawalan nga siya ng gana matapos ang ilang kagat. Medyo naiinis si Polong parang may sinabi siya na ikinalungkot ni Melissa, at wala na siyang lakas ng loob na magsabi pa. Umupo na lang siya at kumain. Si Roland ang pinuno ng mga hooligan malapit sa ski resort. Araw-araw, kapag wala siyang magawa, isinasama niya ang kanyang dalawang kababata, Adan at Arrow, upang maglakad-lakad sa ski resort, mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon mula sa mga kalapit na negosyo, at makipaglandian sa magagandang babae. Araw-araw, nag-e-enjoy siya. Siyempre, ang dahilan kung bakit napakahusay ni Roland dito at ang ski resort ay hindi gumawa ng anumang hakbang ay dahil mayroon siyang isang mabuting tiyuhin. Ang kanyang tiyuhin ay ang general manager ng ski resort, at pumikit siya sa mga kilos ng kanyang pamangkin. Anyway, malaki na ang kinikita ng negosyo ng ski resort, at kahit extort siya ng pamangkin, hindi siya tatanggi na magbayad ng rente sa ikalawang taon. Hanggat walang problema sa mga libro, hindi papansinin ng chairman ng grupo ang mga detalye ng naturang tourist resort. Ngayon, dinala ni Roland ang kanyang dalawang alipin sa farmhouse restaurant kung saan naroon si Terence at ang iba pa, ngunit ang pangit ng mukha niya nang makitang puno ang restaurant. Adan, Arrow, pumunta ka at maglibre ng mesa para sa akin. Utos ni Roland sa kanyang dalawang anak. Oo Kuya Roland. Mabilis na tumugon sina Adan at Arrow at saka nagsimulang pumili ng kanilang target. Habang pinipili ni Adan at Arrow ang kanilang mga target, ang mga mata ni Roland ay hindi rin nanatiling idle, ito ay dumapo kay Melissa. Isa itong top-class beauty, at mas gusto ni Roland ang manligaw at manligaw sa magagandang babae, kaya nang makita niya si Melissa, nagliwanag ang kanyang mga mata. Maghintay.
Ikinaway ni Roland ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na magdahan-dahan ang Adan at Arrow. Kuya Roland, anong meron? Nagmamadaling tanong ni Adan. May kagandahan. Sabi ni Roland, sabay turo sa mesa ni Melissa. Kahit na si Jenny ay isang magandang babae, kinakalikot niya ang kanyang tablet habang kumakain. Nakayuko ang ulo niya kaya hindi nakita ni Roland. Bukod pa rito, si Melissa ang unang taong nakita niya, at ang una niyang impresyon ay iyon sa kanya, kaya automatikong hindi niya pinansin ang iba. Nakangiti si Roland habang naglalakad sa likuran ni Melissa, nakatingin sa kaliwa at kanan sa isang tabi ay si Terence, at sa kabilang banda ay si Polong. Si Roland ay tinawag na Roland, ngunit hindi siya tanga, si Terence ay ganap na maayos, at si Polong ay nasugatan, kaya't pinili niya ang mahina. Little girl, you're not bad. I like it. Tinukso ni Roland si Melissa bago hinampas ang likod ng ulo ni Polong. Brat, tumayo ka. He's F***K. May malaking bukol sa likod ng ulo ni Polong, at kahit na nilagyan niya ng gamot, hindi pa ito tuluyang nawala. Napangiwi siya sa sakit ng sampal, at napatalon siya at pinandilatan ng mata si Roland. Medyo naagrabyado na siya kanina. Binugbog siya ng ilang totoong magnanakaw, ngunit hindi niya naintindihan ang sitwasyon at pinalo siya ng walang kabuluhan. Wala siyang mahanap na mapaghihigantihan. Hindi siya naglakas loob na makipagkulitin kay Terence matapos itong pag-alitan, kaya natitiis lang niya ito. Ngunit nataman sa ulo ng isang hooligan, hindi na kinaya ni Polong. 2,449. Gusto niyang sabihan si Melissa ng biro para pasayahin siya, ngunit hindi ito umubra, at sa sobrang inis niya ay hindi na siya makakain pa. Hindi niya kayang bitawan ang pagkakataong ito para ayusin ito. At kaya, biglang tumayo si Polong at itinuro si Roland, gusto mo bang mamatay? How dare you flirt with my fiancé? Alam mo ba kung sino ako? At pinagtatalunan mo pa nga ako, diba? I didn't want to stoop to your level since you gave up your seat. Adan, Arrow, bugbugin mo siya. Tiningnan ni Roland ang may peklat na mukha ni Polong at inisip, hindi nakakagulat na ang taong ito ay natatakpan ng mga sugat, humihingi siya ng pambubugbog. Oo Kuya Roland. Lumakad si Adan at Arrow na may kasamang masasamang ngiti. Pareho silang eksperto sa pakikipaglaban. Kumuha si Adan ng isang plastik na bangkito at inilagay ito sa ulo ni Polong, pinipigilan ang kanyang mga galaw habang sinisipan ni Arrow ang pandiya ni Polong. Ouch! Natatakpan ng plastik na dumi ang itaas na katawan ni Polong. Hindi niya masabi kung saang direksyon siya patungo, at hindi niya alam kung paano umiwas. Tamang-tama ang sipa sa mukha niya. Naitim siya sa sakit at bumagsak sa lupa. Pangalawang beses na siyang sinipa sa mga bola ngayon, at muntik na siyang sumabog. Sa kabutihang palad, siya ay nagkaroon ng nakaraang karanasan ng pagprotekta sa kanyang pandiya. Kung hindi, baka hindi na siya makapag-sex pagkatapos ng araw na ito. Si Pancho ay kumakain sa isa pang mesa nang makita niyang nagkakagulo si Polong. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari, ngunit bago niya magawa, binugbog si Polong. Nagulat si Pancho na bugbog pa lang si Polong, hindi ba siya kailangang ma-hospital kapag nabugbog ulit siya? Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang inutusan ang dilaw na buhok at kulay ube, bilasan mo at iligtas mo si Kuya Kang. Oo, paano ang mga hooligan na iyon? Mabilis na tumayo ang madilaw at kulay ube na lalaki at nagtanong habang naglalakad sila. Bugbugin mo siya, huwag ka lang mamatay. Si Pancho ay labis ding nagalit. Talagang hindi maganda ang takbo ng araw na ito. Lahat ng uri ng mga random na tao ay tumalon. Bakit siya naging malas? Sa utos mo Pancho, natural na walang pag-aalinlangan ang mga dilaw na buhok at ang mga lalaking may purple na buhok. Bawat isa sa kanila ay umakyat at humawak sa buhok ni Da and A. Binuhat nila ito at marahang ibinato ang isang da, at isang year sa kisame ng restaurant na parang mga paninda na may malakas na putok. Pagkatapos, ang dalawang lalaki ay nahulog mula sa kisame hanggang sa lupa na may isa pang malakas na putok. Buti pa si Arrow, pero nakayuko ang ulo ni Adan, at parang asong ngumunguya sayo. Nalaglag ang lahat ng ngipin niya, at puno ng dugo ang bibig niya habang humahagulgol siya sa sakit. Napatulala rin si Roland. Bagamat isa siyang gangster at kadalasang nagyayabang at mahilig makipag-away, wala pa siyang nakikitang lumalaban ng ganito. Hercules ba ang dalawang lalaking ito o ano?
Sa isang light turn lang, natapon na si Adan at Arrow. Nagbago ang ekspresyon ni Roland. Alam niyang may nakilala siyang totoong matigas na lalaki ngayon. Nais niyang humingi ng tawad ng nakangiti, ngunit paano siya mabibigyan ng pagkakataon ng mga blonde at purple-haired na lalaki? Hinawakan ng madilaw na buhok ang kanyang buhok at sinipa siya sa lupa. Pagkatapos, kasama ang ube buhok na tog, sinipa nila siya, isang da, at na nasa lupa. Sinipa sila sa tatlong dagwang lang, sumisigaw sa sakit. Ang blonde at ang purple-haired ay parehong cultivators. Hindi man nila ginamit ang tunay nilang lakas, madali nilang matalo ang mga gangster na ito. Magagawa lang nilang panatilihin ang kanilang buhay. Phew! Inalis ni Polong ang dumi sa kanyang ulo at huminga ng malalim. Pinandilatan niya ang tatlong gangster na humiling sa kanya na salakayin sila. Sinipa niya sila hanggang sa iniiyakan nila ang kanilang mga magulang. Hindi ko alam na ganito pala kagaling makipaglaban ang mga tauhan mo. Bakit wala kang ginawa noong binugbog si Polong sa sasakyan? Wala ka bang balak masama? Walang pakialam na sabi ni Terence. Ito. Natigilan si Coiling Tiger, naalala niyang hindi niya hinayaang lumaban sa kotse ang mga lalaking purple at dilaw ang buhok kanina. Malamang ay may nakitang mali si Terence, ngunit hindi niya ito maamin ngayon, kaya tinawanan na lang niya ito. Ang daming tao sa boss, at may mga baril ang mga magnanakaw. Hiniling ko sa aking mga tauhan na kumilos, ngunit hindi ko magagarantiyahan ang kaligtasan ng ibang mga estudyante. Ngumiti lang si Terence, hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, matapos bugbugin si Roland, lihim na tinawag ng may-ari ng restaurant ang general manager ng ski resort. Bagamat maraming ginawang kasamaan si Roland at ang iba pa, at kinasusuklaman sila ng may-ari ng restaurant, hindi lamang mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon, ngunit madalas ding pumunta dito upang mag-freeload, ang taong ito ay pamangkin pa rin ng general manager. Kapag may nangyari sa sarili niyang restaurant, natural na kailangan niyang mabilis na gumuhit ng malinaw na linya. Kaya naman, pagkatapos mong bugbugin sila ng mga tauhan ni Pancho, isang grupo ng mga security guard ng ski resort na nakauniforme ang dumagsa at pinalibutan ka ni Pancho at Polong. Anak, matapang ka. How dare you hit the nephew our general manager? Ngumisi ang pinuno ng seguridad habang nakatingin sa nakapulupot na tiger, Goldie, purple-haired, at ang bagbog na si Polong. Maswerte siya at hindi siya namatay. Siyempre, ikaw Pancho ay hindi natakot sa mga security guard na ito. Ngumuso siya at walang pakialam na sinabi, yellow hair, purple hair, masyado siyang long-winded, itapon mo. Oo, young master ikaw. Tumugon ang may dilaw na buhok at kulay ube na lalaki at naglakad patungo sa security captain. Sinubukan ng lalaking may dilaw na buhok na hawakan ang leeg ng pinuno ng seguridad, ngunit nakalaya ang pinuno ng seguridad sa isang iglap. Gulat na napatingin ang lalaking may purple hair sa security guard na si Captain at Bamulong, golden class mid-face. Bahagyang nagbago ang mukha ng security captain. Hindi niya inaasahan na makikita ng kabilang partido ang kanyang lakas sa paglilinang. Nangangahulugan din ito na ang kabilang partido ay hindi isang ordinaryong tao. Sino kayong mga tao? Ang pinuno ng seguridad ay nag-alinlangan sandali, at ang kanyang tono ay lumambat ng husto. Upang malaman ang tungkol sa mga magsasaka at upang makita ang kanyang lakas, siya ay hindi bababa sa isang magsasaka. Ito ay dahil ginamit lamang ng pinuno ng seguridad ang kanyang tunay na enerhiya sa sandaling umiwas siya, at nakita rin ng kabilang partido ang kanyang lakas. Hey! Malamig na tumawa ang purple na buhok. Hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang lakas sa harap ni Terence, ngunit wala siyang pakialam sa isang captain lamang na security guard, isang golden class mid-face. Mystic mid-face. Biglang nagbago ang mukha ng pinuno ng security. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, saang daan ka galing? Huwag ba ay ng templo ng Dragon King? Ang ski resort na kinaroroonan ko ay pag-aari ng Firewolf Group. Mga Firewolves. Bahagyang natigilan si Pancho. Hindi niya inasahan na ang ski resort ay pag-aari ng mga Firewolves. Tama. Nag-iba muli ang ekspresyon ng ulo ng security. Para matawagan ang Firewolf Gang, halatang maraming alam ang mga taong ito. 2,450. I'm from the Hidden New family. Pagpasok pa lang ng mga tao mo sa pinto, hinaras nila ang mga kaklase ko. Hindi nakatiis si Kuya Kang at pinagalitan sila, at sinalakay nila.
Hiniling ko lang sa mga tauhan ko na turuan sila ng leksyon. Alam mo Pancho na ang apoy na Wolfgang ay hindi dapat gawing trifle, ngunit hindi siya natatakot sa maliliit na karakter na ito sa gang. Nagsalita lang siya sa mas malumanay na tono. So it's the hidden house of use master, sorry for offended you. Since we have made things clear, let's forget about this. We'll mind our own business. Tumango ang security captain. Pagkatapos, sinabi ng security captain sa ibang mga security guard, let's carry young Master Su and leave. Oo. Mabilis na dumating ang mga security guard at mabilis na umalis. Sa isang kisap mata, malayo na sila. Karamihan sa mga estudyante sa klase ay labis na nataranta. Bakit umalis si Right Pancho pagkatapos magsalita ng ilang salita sa mga taong ito na agresibong dumating? Siyempre, ito rin ay dahil medyo malayo sila at hindi narinig ang pinag-uusapan yung Pancho at ng security captain. Si Terence naman ay nakasimangot. Tila minamaliit niya ang Firewolfgang at ang pulang kabibe. Medyo marami silang asset. Si Boss Bale ay kumakain kasama ang iba pang mga guro sa pribadong silid sa oras na ito, kaya hindi niya napansin ang nangyayari sa labas. Nang makitang nalutas na ang usapin, natural na hindi ito iniulat ni Wilfred sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Boss Bale ang lahat sa isang shopping mall malapit sa ski resort at sinabing, lahat ay maaaring umarkila ng skis dito. Sasagutin ko ang pera sa pag-upa, ngunit kung kailangan mong bumili ng ski, kailangan mong magbayad sa iyong sariling gastos. Bagamat ninakawan sa daan ang pera ng lahat, nandoon pa rin ang mga bank card sa kanilang mga wallet. Ang mga tindahan dito ay sumusuporta sa lahat ng mga swiping card, kaya ang ilang mga mag-aaral ay hindi mahilig magrenta ng mga lumang gamit at mahilig bumili ng bagong pares ng ski. Si Polong, sa kabilang banda, ay nasa kalagitnaan ng pagsisikap na makabawi kay Melissa. Mabilis siyang naglakad papunta kina Terence, Melissa, at Jenny. Melissa, anong klaseng ski ang gusto mo? Bibilhan kita. Ito rin ay isang pamamaraan na natutunan ni Polong mula sa aklat na napakalinis at napakalandi. Wala siyang masyadong alam tungkol sa ski, ngunit bago pa makapagsalita si Melissa, nagkunwari siyang may alam at sinabing, Boss, mayroon ka bang ski na angkop para sa mga babae? Gusto ko ng Murloc. May mga espesyal na babae, ngunit pang-aliw na ski. Nag-alinlangan ang boss at sinabing, hindi masyadong magandang ibenta ang brand na ito ng skis. Bakit hindi ka pumili ng ibang brand? Hindi na kailangan. Matigas na sabi ni Polong, gusto ko ang Fishman skis, ito ang isa, tama iyan. Huwag kang mag-alala, kunin mo lang ito para sa akin. Sa tingin mo ba ay mas kaunting tubo ang makukuha sa pagbebenta nito? Mabibigyan pa kita ng pera. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin tungkol sa upstart na pag-uugali ni Polong, ngunit isa talaga ang bahay kang. Sinimulan ni Miracle Doctor Kang ang kanyang pamilya gamit ang isang recipe, ngunit wala pa siyang masyadong alam tungkol sa medisina, at tinawag pa rin niya ang kanyang sarili na Miracle Doctor na si Kang. You can buy it yourself. Bibili tayo ng ibang brand. Sabi ni Terence habang nakatingin sa skis. Terence, magaling kang makipaglaban, pero profesional ako pagdating sa ski. Nag-aaral si Polong nitong mga araw ang Harman skis ay may mataas na kalidad, at iyon ang dahilan kung bakit niya ito hiniling. Nako, huwag kang magsisi. Walang pakialam na sagot ni Terence at itinuro ang kabilang ski sa counter, gusto ko ito. Bigyan mo ako ng 3 pares, 2 babae at 1 lalaki. Sige, sabi niya. Tumango ang may-ari at binigyan si Polong ng 1 pares ng skis na may entertainment brand, at 3 pares ng best-selling skis para kay Terence. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Polong, parang hindi siya pinaniwalaan ni Melissa, piniling maniwala kay Terence. Gayunpaman, si Polong ay hindi nagmamadaling magalit kay Terence. Mababa ang tingin sa kanya ni Melissa kung mawawalan siya ng katinoan sa harap niya, kaya naisip niyang mas mabuting gawin ang mga bagay-bagay ng hakbang-hakbang. Siya pa rin ang may pinakamahalagang plano na dapat isakatuparan, at hindi na kailangang kalkulahin ang mga nadagdag at natalo. Umalis sa shop sina Terence, Melissa, at Jenny pagkatapos bumili ng skis. Ang ilan sa iba pang mga mag-aaral ay bumili rin ng ilang mga kagamitan sa ski. Maaari silang umarkila ng ski, ngunit ang mga personal na bagay tulad ng mga sapatos na pang-ski at salaming decolor ay mas mabuting bilhin. Si Melissa ay may dalang isang bungkos ng mga bagay na binili ni Terence para sa kanya, ang kanyang damdamin ay komplikado.
Kung hindi dahil sa hindi niya dinala ang kanyang bank card at ibinigay ang lahat ng kanyang pera sa mga magnanakaw, hindi niya hahayaang gumastos si Terence. Ngunit kung si Polong ang kailangang gumastos ng pera, mas ayaw ni Melissa. Hindi niya ito nilinaw kay Terence, ngunit naging matalik na sila noon itinuring na ni Melissa ang kanyang sarili na babae ni Terence, at naniniwala siya na sa 4 na taon ng unibersidad bilang buffer, magagawa ni Terence ang kompromiso ng Heavenly Elixir Sect. Hindi gustong magkaroon ng utang si Melissa kay Polong magkakaproblema kung kukunin niya ang mga gamit niya ngayon, kaya nagpasya siyang kunin ang mga gamit ni Terence pagkatapos ng ilang panloob na pakikibaka. Hindi inaasahan ni Terence na napakaraming iniisip ni Melissa. Nagpalit siya ng gamit niyang pangski at nagtanong, Jenny, Melissa, marunong ba kayong magski? Tanong ni Terence kina Jenny at Melissa, na aliw habang pinagmamasdan ang lalaki, na nagpalit na ng gamit sa ski, na bumabagsak. Hindi, pero mukhang hindi mahirap. Jenny, maaari mong subukan. Matagal nang pinagmamasdan ni Hanjing ang mga taong magaling magski at halos naiintindihan na nila ang mga patakaran. Si Melissa, sa kabilang banda, ay nag-aalangan habang nakatingin kay Jimboy at Lyra na magkahawak kamay upang matutong magski. Hindi niya inaasahan na napakagaling ni Jimboy sa pagski sa kabila ng kanyang mataba na katawan, at si Lyra ay malinaw na natututo sa ilalim ng kanyang gabay. Ang eksenang ito ay nagpaisip kay Melissa kung hindi niya alam kung paano ito gagawin, tuturuan ba siya ni Terence ng parehong bagay. Ngunit sa oras na ito, lumabas si Polong dala ang kanyang ski. Ngumiti siya kay Melissa, Melissa, hindi ka naman marunong mag-ski, di ba? Tuturuan kita. Alam din ni tita ang winter trip na ito at pinakiusapan niya akong alagaan ka. Hindi gaanong alam ni Polong ang tungkol sa skis, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya marunong mag-ski. Sa kabaligtaran, nagrente siya ng isang set ng ski equipment nang dumating siya sa Scout the Terrain kasama ang kanang Tiger ilang araw na ang nakalipas. Nag-aral siya kasama ang ski coach sa buong hapon, at kahit hindi siya magaling sa ski, medyo magaling siya dito. At least, kaya niyang turuan si Melissa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.